Nangyari na nga ho ang pinangangambahan dahil ibinunyag mismo ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nakapuslit na palabas ng bansa ang ilang mga sangkot sa manumalyang flood control project. Ito'y batay sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon. Pero hindi umano niya ito mapipigilan dahil wala pa namang kasong silang kinakaharap. Nakalabas na umano ng bansa ang ilan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap siya ng impormasyon na nasa Amerika ng ilan sa mga contractors na una nang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata sa DPWH. Gayunman, hindi maituturing na tumakas o nagtago ang mga ito at hindi naman sila maaring pigilan ng komite lalo't wala pa naman silang kinakaharap na kaso. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na hinahanap na kung present sila, may nagsasabi na sa ibang bansa. Sa ngayon, inisyuhan na niya ng Blue Ribbon Committee ng SOCOS order si Edgar Acosta, ang presidente ng High Tone Construction and Development Corporation na una nang ipinasabina ng komite pero hindi pa sumipot sa ikalawang hearing nitong Lunes. Sa SOCOS order, pinagpapaliwanag si Acosta bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha. May una ng kahilingan ng Komite sa Bureau of Immigration na isyuhan ng Lookout Bulletin Order o isa ilalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez kasama ang 35 iba pang personalidad. Para kay Senator Jingo Estrada, ang pag-alis sa bansa ng ilang sangkot sa anomalya ay maituturing na pag-amin ng kasalanan o guilty na sa katiwalian. Magkaroon ng lookout. Oo. And pag umalis ka, that is an addition of guilt. Might means guilt. Sa ngayon, ayon kay Marcoleta, may ilang kontraktor ang nagpadala ng filler sa kanya na handa umanong tumistigo pero ina-assess pa kung hanggang saan ang nalalaman nito. Kailangan anyang alamin muna gaano kalawak ang kanyang impormasyon sa mga umanong anomalya sa flood control projects, kung ituturo ba ang mga posibleng kasabwat at kung magtatapat ng buong katotohanan. Merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin. Nalalaman siya. Kung wala namang bago, paano naman yun? So, kailangan maganda ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Tapos saka natin titimpangin. Samantala, isinampinan ng Senado ang asawa ng tinaguriang Queen of Flood Control na si Sara Diskaya na si Pacifico Diskaya. Si Pacifico ang nakalista na may-ari ng ilan sa siyam na construction companies na ginagamit ng pamilya Diskaya sa pagpasok sa mga government contracts. Ipinasapinan na rin ng iba pang opisyal ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, kabilang na sina Engineers JP Mendoza ang Chief of Construction Division at Engineer Juanito Mendoza ang Accountant 2. Ipinatawag na rin ang General Manager ng Darcy and Anna Builders na si Darcy Kimel Respicio ang General Manager ng kumpanya. Ang Darcy and Anna Builders ay una nang tinukoy ni Senator Ping Lacson na nasa likod ng mga ghost projects sa Bulacan. Posibleng maharap sa reklamong plunder ang DPWH engineer na nagpatupad ng ilang flood control project kabilang ang isang sinita ng Pangulo dahil ghost project umano. Ikaw yung boss ng opisina, hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Si Alcantara, ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bukawe, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Ang item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was a casual employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Your Honor. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo.
Bilang pinuno ng Bulacan 1st District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinukusyong flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba na-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Gusto ni bagong DPWH Secretary Vince na linisin ang kagawaran at siguruhing tapos na ang panahon ng katiwalian. Kaya malinaw ang direktiba niya kapag napatunayan na ang isang contractor ay may ghost project o gumawa ng substandard na proyekto, automatic, blacklisted for life. Walang palusot, walang lusot. At hindi lang blacklisting, may kasamang kasong isasampa para managot ang lahat ng sangkot. Habang tinututukan ang mga reforma, mainit din ang naging pagdinig sa Senado. Hindi lang ghost projects ang sinilip, kundi pati ang lifestyle ng ilang opisyal ng DPWH. Isa sa mga umamin ng pagkukulang ay si Engineer Henry Alcantara, dating hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sa gitna ng alegasyon ng ghost flood control projects, naka-preventive suspension siya ngayon. Ayon kay Alcantara, nagtiwala siya sa pirma ng kanyang mga tauhan kaya pumirma rin siya sa mga dokumento ng proyekto. Hindi pa rito nagtatapos ang laban. Sa September 8, itutuloy ang pagdinig sa Senado at inaasahang dadalo muli ang mga kontratista at mga opisyal ng gobyerno. Kaya abangan, lalabas ba ang katotohanan? May sabwatan ba talaga sa likod ng mga proyekto? At paano natin masisiguro na ang pera ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto, hindi sa mga Rolls-Royce at magagarang kotse?